Kaya ko silang pag-aralin. Alam mo yung kahit sa yung pangbaon na 650 per day. Ako na hindi ako sinusukuan ng Burns, kaya mo to, Burns, kaya mo yan. Nakikita namin yung mga bagay na hindi ko nakita sa sarili ko na magaling pala ako. Susuko sa pangarap mo, huwag kang mag-give up. Isipin mo kung para saan ka bumabangon. May mga Yung mga gamit ko po sa real estate, especially yung mga laptop, yung mga printer, and nakapagbili din ako ng cellphone ng anak ko at saka ng asawa ko na. So, thankful ako dahil binigyan ako sa maliit na paraan, nakakatulong kami at nagagawa po namin yun ng walang hiningi kapalit. Then, most especially yung struggle time namin ngayon, si BDDR yung tumutulong sa amin para ma-survive namin yung mga pangangailangan namin. So, Talaga to, big help talaga kasi ako as a nanay, meron akong anak na college. Yan. Doon po talaga humugot po kami ng pang-allowance niya, then yung mga pang-araw-araw niya, then yung pangkain na rin po namin. Kasi hindi po talaga sapat ang sahod ng asawa ko. Yan po ang literal na totoo. Dahil sobrang laki ng nabago ng buhay ko. 8 years akong security guard and dati part-time ko lang ang BDDR. Nag-try lang ako kasi gusto ko talagang mabago ang buhay ko. And now, unti-unti naman siyang nagkakatotoo. Yung nakilala ko ang mga bago kong kaibigan sa bagong yugto ng aking tinatakbong career, tuition. Malaking bagay din sa akin yan, yung hindi na ako gaano nag-iisip ng tuition ng pag-aaral. Marunong akong makisama, natuto akong makisalamuha sa mga tao na dati ay mahiyain ako, ngayon ay okay na, nakikipag-usap ako, lalo sa mga aking kliyente. Ito na yung way ng hindi na ako pupunta ng abroad. At grateful ako dahil ang dami kong naging friends at mga client ko din ay naging friends ko na. Nakapagpundar ako ng van at nakapagdagdag ako ng paupahan ko. At syempre, nakakabili ako ng gusto kong gold. Since OFW ang husband ko, hindi naman lahat yun kailangan kong iasa sa husband ko. Meron akong 2 college ngayon, so talagang malaking tulong ang commissions. At the same time, nabibili ko yung gusto ko. Hindi ko inaasa yun sa aking OFW husband. I'm proud na kailangan ang babae may sariling pera. Of course, it helps my family a lot, especially my parents. So, syempre, hindi naman tayo pwedeng aasa lang sa mga asawa natin. Meron din tayong mga pangangailangan ng ating mga magulang na hindi naman natin pwedeng hingin na lang lagi sa asawa natin. And also, with the part naman po sa family, naka-help po ako sa construction ng kitchen renovation and 50% part of nung bumili yung asawa ko ng e-bike, yun po ay galing sa BDD. Grateful talaga kasi andyan sila lagi. Tupad po namin yung mga pangarap namin, nakatulong din po kami sa aming pamilya dahil po yan sa tulong ng BDDR. Kasi before po, syempre po, kami po ay mga OJT, yan, wala kami mga income, wala kami sariling mga pera. So, unti-unti po natutupad at nagkakaroon po kami ng kaunting negosyo po. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung hindi mo siya inaasahan na dumating, na kailangan mo, dumadating siya. Hindi lang sa akin, sa pamilya namin, kundi sa parents ko mismo na nasa Mindanao. Isa sila ang dahilan bakit ako nandito ngayon. Unang-una sa lahat, hindi na ako kinakapo sa aking mga pang-araw-araw. At the same time, naibili ko ng laptop ang aking anak at ang kanya ring cellphone. Isang malaking bagay yun sa kanyang pag-aaral. At yung dati na hindi kami nakakapag-McDo o Jollibee, ngayon parang every now and then na may komisyon is
na dadala ko na po sila doon. Isang maliit na bagay pero malaking bagay yun bilang isang single parent kasi napakahirap talaga. Mayroon mo siya. Ayan. Grateful po ako sa BDDR kasi sa 6 na taon ko po sa BDDR napakalawak na po or napakalayo na nung narating ko. Hindi man financially na ano na, yung talagang parang mayaman na ganun. Hindi naman siya ganun. Pero sobrang layo na po. Ako, since bata po kami nag-asawa, hindi ko in-expect na yung buhay ay, sabi ko na hindi, yabang mo Hindi, kasi po, bata ako nag-asawa, so hindi ako nakapagtapos. Mahirap yung buhay. Oo, okay yung financial ng magulang ko, pero syempre ako, bilang ako yung magulang, hindi parehas yung kita. Laging may utang, laging nanghihiram. Tapos, sobrang hirap talaga. Nagsimula ako na, sabi ko lang, gusto ko kasi kumita ng pera. Siyempre gusto ko ng pera. Lalo na po na magulang ka, gusto mo ng pera talaga. Kasi para pangtustos sa kanila. Sa BDDR ko po lahat naranasan yun. Naranasan ko na akala ko, doon lang ako sa minimum wage habang buhay. Kasi yun lang naman talaga pag hindi ka nakapagtapos, usually minimum wage yung pinaka magiging salary mo. Kay BDDR po ako nakahawak ng mga pera na hindi ko ina-expect na nakakapag-invest na po ako ng unti-unti. Hindi ko in-expect na makakapag-invest ako ng property. Hindi ko in-expect na makakabili kami ng motor na sarili naming pagsisikap. Hindi ko in-expect na mapapaayos ko yung bahay namin ng sarili kong pagsisikap. Actually, natatakot ako before na sabi ko baka lumalaki yung mga anak ko, hindi ko kaya maipundar lahat, hindi ko maibibigay. Baka hindi ko sila kayang pag-aralin. Pero kay BDDR, kaya-kaya ko na po. Kaya-kaya ko silang pag-aralin. Alam mo yung kahit sa yung pangbaon na 650 per day, na baon nilang 4. Sobrang gaan po na kaya mo siyang ibigay doon sa mga bata. Tapos, sa 3 taon po, 2 taon na po kami nakakaalis na papunta ng ibang bansa ng libre. Hindi ko po yun in-expect. Hindi po parang wala po yun sa mga pangarap ko. Kasi syempre dahil hindi ka nakapagtapos, hindi naman possible yun, di ba? Pero lahat ng yun po, lahat ng naging investment, lahat po ng binigay ni Lord ang naging niya po, ang naging tawag nito, naging niya po ay binigay niyang sa amin is si BDDR. Ayan. Ang naging daan po doon si BDDR. Thank you, Ma'am Lucy, Sir Bonnie. Sobra po kayo naging blessing sa amin. Sobra po kung nagpapasalamat sa inyo. Sa BDDR, sigurado pa.